Gusto kong pag-usapan kasi may isa akong kaibigan na nag-text at ang sabi niya, sabihan ko daw si VP Sara na sa totoo lang, marami na raw na ayaw sumuporta sa impeachment, kaya lang wala raw Naku, kumakausap sa kanila, walang nagmimiro, no? hmm, Pero ang suhestyon yung aking kaibigan ay kung meron lang magmimiro at meron talagang magkakampanya, magkakampanya laban sa impeachment sa ngalan ni VP Sara, baka wala na raw numero sa naku, Kamara. So ang tanong, panalo dapat nito si nga VP ba na Sara. si VP Sara ay mangampanya laban sa impeachment, no? Hmm, Well, tignan natin, no? Timbangin natin pareho. Siyempre, sa panig ni VP Sara, kung siya ay mangangampanya, may posibilidad na talagang walang numero at matapos na ang impeachment, no? At ano naman ang prospects? Well, sabi nung kaibigan ko na nagmungkahi na dapat maglabi si Inday Sara, marami namang ayaw na raw talaga sa impeachment. Ang kailangan lang, meron lang daw kumausap sa kanila dahil ganyan talaga yung buhay politiko, no? So sa isang banda, kung totoo yung sinasabi ng kaibigan ko na marami namang ayaw na talaga sa impeachment, kapag lumabas si Inday Sara at nakipag-usap sa mga kongresista, posible nga na maaga pa lang matapos na at hindi makuha yung sapat na numero, no, para umusad ang impeachment sa Senado. So, practical siya, pero at the same time, hindi mo rin sigurado kung makakakuha ka ng sapat na numero para nga maitigil itong impeachment. Dahil tandaan nyo, one-third ang kinakailangan para umusad yan. So, napakadaling makuha naman yan. So, hmm, baka naman pag nakipag-usap si Inday Sara, on the other hand, hindi pa rin sapat ang numero na makuha at maisulong pa rin yung impeachment. Pero sa kabilang banda naman, tignan natin ang pananaw ni Inday Sara Duterte. Unang-una, sinasabi na rin Inday Sara Duterte na itong impeachment na ito, hindi lang politika, kundi pera-pera lang. Talagang pera-pera lang naman talaga ito para sa mga kongresista, no? Talagang ang mga kongresista, they're looking forward to impeachment kasi nga, itong impeachment, nagkakaroon sila ng pera. hmm, Siyempre, lahat ng AICs, lahat ng mga tupad, lahat yan, dahil nga yan sa impeachment para makuha yung boto na kinakailangan. Bukod pa dyan, tandaan nyo po at least 4 bilyon ang itinaas ng Kamara para sa kanilang MOOE. Ang sa tingin ko, yan po yung 4 bilyon na karagdagan doon sa budget na pinropose ng presidente ng Malacanang para hmm, sa budget ng Kongreso mismo. Ako ang tingin ko yung 4 bilyon na yan nga yung pambili para sa impeachment. No? Nang sa ganun, mabilisan, mapadala na sa Senado kaagad yung impeachment complaint. So kung ikaw naman si Inday Sara, alam mong pera-pera lahat ng mga tao dyan, bakit ka pa makikiusap? Parang it's a foregone conclusion na dahil nga pera-pera lang yan, sigurado na yan na makakarating sa Senado yan. Bakit ka pa makikiusap? Well, that's one practical point of view. Nabili na ang mga boto ng kongresista kasi yung bilihan, nangyari naman yan doon sa paggawa ng final budget dito sa kongresong ito, no? At hmm, kasama na rin dyan, syempre, yung mga infrastructure projects, yung mga flood control projects nila na alam nating nandyan na sa ayaw at sa gusto natin, magalit man tayo, hindi, nandyan na yan. Nabuo na yung budget na yan at meron ng inaasahang mga bilyon-bilyon yung mga kongresistang yan. Kaya nga sigurado na siguro yung boto. So bakit ka pa makikipag-usap? Alam mo namang nabili na mga boto nila. Pangalawa, kung ikaw si Inday Sara, hindi ba parang sa ngayon tapatan lang, sa ngayon walang kahit sinong makakatalo kay Inday Sara hmm, sa isang tama, malinis na eleksyon. Of course, ang sinasabi ko nga, habang nakaupo ang mga bangag, hindi nila papayagang manalo si Inday Sara, hindi nila papayagan na makaupo si Inday Sara kahit anong mangyari. Siyempre, kung magkakaroon ng eleksyon, dadayain nila yan dahil hawak nila ang makina, hawak nila ang makinarya, hawak nila mga LGUs, dadayain at dadayain nila yan, dadayain nila yan sa pamamagitan ng makina, dadayain nila yan sa pamamagitan ng vote buying. Teka, baka tayo masagasaan ng tren. Kaya, umiwas muna tayo sa stress, baka tayo mabundol ng tren. So, balik tayo. So, yun nga ang aking pananaw. No? Pero ang katotohanan sa lahat ng survey, at yan naman po ay nakabase sa siyensya, walang kahit sinong makakatalo ko Inday Sara. Napakalayo ni Risa Ontiveros, napakalayo ni John Vic. Si Risa ata 2%, si John Vic wala pang 1%. Bagamat marami magsasabi na napakaaga pa, no? At huwag natin kakalimutan yung naging kapalaran nga ni BP Jojo Binay dati na halos 80% 2 years before elections, pagkatapos ng eleksyon, nangulelat. Tingin ko, yung kanilang paninira kay Inday Sara, ang ginagawa nilang playbook o kaya yung script ay yung ginamit laban kay BP Binay, no, na
Bagamat nangangalampag maaga pa lang at maaga nag-anunsyo ng kanyang kandidatura, talaga namang sinira ng sinira para wala ng pag-asang manalo. So ang pangalawang iniisip ng Inday Sara, bakit pa siya makikipag-usap? Una-una, nabili na mga boto ng mga kongresista. Pangalawa ay ang pangalawa ay dahil nga doon sa kagustuhan ng mga Marcoses na magpatuloy sa kanilang katungkulan beyond 2028, talagang nasa script na yan. So bakit mo palalabanan? No? Ang kinakailangan talaga dyan is tanggapin at labanan frontally sa Senado gaya ng ginawa ni Inday Sara sa Korte Suprema at siya naman yung nagwagi. Kasi kahit papano, ang ating Korte Suprema naman ay pinatunayan na sila independyente. So, ang pangatlo pa is, sigurado na nga si Inday Sara kung walang dayaan at kung talagang hindi gagamitin ng makina at ang pera laban kay Inday Sara sa 2028. So kung mananalo naman si Inday Sara, nais niyang makita kung sino talaga ang magiging tapat sa kanya dahil sila'y naninindigan sa prinsipyo na dapat ang impeachment hindi ginagamit bilang sandata laban sa mga kalaban. So di ba kung ikaw si Inday Sara, gusto mo rin malaman kung sino talaga po pwede mo mapagkatiwalaan. Alam mo, masakit yung nangyari sa unang impeachment ni Inday Sara. Ako kasi, kasama na ako ni Inday Sara, maaga pa. Nung kampanya, kasama niya ako nung nag-ikot sa buong Pilipinas. At nung mga panahon na yon, ang dami pa naming supporters, lalo na sa Mindanao. Pero nang dumating ang impeachment, abay, nalagas yung mga supporters na galing sa Mindanao at lahat sila ay pumirma ng impeachment complaint kasi nga kapalit ng kwarta. Nako, ang sakit talaga dahil marami doon napakalapit kay Inday Sara. Yan yung mga wala si Atty. Harry Roque. Ano po? Diyan. Ayan. mapaalis na rin yung aking mga kasama. So, sa pangatlong dahilan kung bakit hindi na dapat makipag-usap siguro si Inday Sara kasi gusto niya makita kung sino talaga magiging tapat sa kanya. Dahil kung siya naman talaga ay mananalo bilang presidente, dapat kilala niya kung sino yung tapat sa kanya, nanindigan sa kanya, at ito yung mga tao na hindi nagpapabili ng kanilang mga boto at ng kanilang mga politika. Importante kung sino talaga ang maaasahan. Kaya naman, kung ako rin si Inday Sara, hindi ako makikipag-usap. Dahil mas importante sa akin na malaman kung sino maasahan ko pag ako ay naging presidente, no? O pag siya ay naging presidente. So sa tingin ko, by and large, yung nagsabi sa akin, nagbungkaki sa akin na dapat kausapin si Inday Sara dahil maraming ayaw na bumoto sa impeachment, wala na nagmimiron, ang suhestyon ay kausapin pa si dating Speaker Lord Velasco na malapit na kaibigan ng Inday Sara at marami pa yung mga kontak sa Kongreso na pwedeng pakiusapan. At nag-aantay lang naman daw talaga yung mga congressman ng taong kakausap sa kanila at hindi naman talaga sila susuporta na sa impeachment, no? Dahil alam nila na kapag sila sumuporta sa impeachment, chances are ilang tulog na lang presidente na si Inday Sara Duterte. Pero sa tingin ko nga, bagamat pa yung taong nagmungkahi yan is well-meaning, hindi na dapat makipag-usap sa Inday Sara Duterte. Unang-una, nabili na ang boto ng mga kongresista. So wag na tayong magulat na meron silang sapat na numero para makarating sa Senado ang impeachment complaint. Ngayon, ang labanan talaga dito ay unang-una kung magkakamali na naman sila sa proseso, gaya ng pagkakamali nila nung unang impeachment. No? Sabi ng Korte Suprema, lima-lima na yung impeachment na yan, no? Ay pinagbabawal ang mahigit sa isa. Pangalawa, bukod sa nabili na mga congressman, alam niya na ang mga Marcoses ay hindi papayag na hindi matuloy ang impeachment at least sa mababang kapulungan. Dahil whether or not si Tambulos-Los ay speaker, alam naman natin na kahit sinong speaker ay nanunungkulan dahil meron niyang basbas galing sa presidente. At pangatlo, siyempre si Inday Sara naman, nais rin niya makita kung sino talaga ang tunay na tapat sa kanya. Dahil pag siya naging presidente, dapat alam niya kung sino maasahan, alam niya kung sino talagang maninilbihin na tunay sa bayan, alam niya kung sino talaga ang magsusulong ng agenda ni Inday Sara pag siya ay naging isang presidente na. At sa tingin ko, ilang tulong na lang ay presidente na siya. Okay? Ayan, ako si Jovi, Bangag, Traidor, Plastic, Batasan, napakasinungaling. Si Super Radyo Aquino. Ay, nako. Tapos, yan, mga Ghost Projects, yan. So anyway, mga kaibigan, no? So,
Again, thank you dun sa nagmungkahi pero hindi ko na po yan pinaharating kasi kilala ko naman po si Inday Sara. Alam ko po na hindi siya gagawa o gagalaw na parang trapo para masalba ang kanyang sarili dahil alam niya na wala naman siyang kasalanan. At sa tingin ko, yan yung pang-apat at pinaka-importanting dahilan kung bakit hindi makikipag-usap si Inday Sara sa mga congressman. Dahil alam niya, walang basihan ang impeachment, wala siyang pagkakasala na gawa sa taong bayan, ang taong walang masamang ginawa sa taong bayan, hindi dapat nakikipag-usap na parang trapo. Haharapin niya at papatunayan niya na wala siyang ginawang masama at dahil po dyan, malinis ang kanyang konsyensya. So in the end, hindi dapat makipag-usap kasi wala naman talagang basihan yung impeachment, politika lang yan, talagang yan ay isang pamamaraan para ang mga Marcoses ay matupad ang kagustuhan nilang manungkulan forever again, part 2. At bakit ka naman makikipag-usap dahil alam mong wala ka namang pagkakasala at malilinis sa pangalan kung patas ang paglilitis sa Senado. Well, siguro sa susunod naman pag-usapan natin, magkakaroon ba ng patas sa paglilitis sa Senado dahil ang ating conclusion ay kahit anong mangyari, ang mga bangag ay pagpapatuloy ang impeachment sa Kamara de Representante. Pero siguro sa susunod na Spokes Hour na yan. Well, maya po, dahil sa Graz nga po tayo, isang UNESCO Heritage Town, siguro susubukan natin na mag-live muli, dahil alam ko napaaga itong ating live, kasi nga po, seryoso yung pag-uusapan natin, maya-maya, baka hindi na tayo makapag-usap ng seryoso, kaya inuna ko na itong seryosong vlog natin at maya-maya naman siguro yung ating nakagawi ang oras na alauna rito, alas 8 dyan sa Pilipinas, po pwede na natin gamitin yung ating travel plan. Okay? So again, hindi dapat makipag-usap sa Inday Sara dahil unang-una, nabili na yung mga kongresista. Pangalawa, yan ay kabahagi na ng script ng mga Marcos at dapat magpatuloy ang impeachment. Pangatlo, bakit naman siya makikipag-usap? Nais niya malaman kung sinong tunay na tapat na supporter niya sa Kongreso at pang-apat ang pinaka-importante, wala naman siyang nagawang pagkakasala sa taong bayan. Bakit siya makikiusap para siya mag-absulto? Let's let the evidence prove na wala talagang basihan itong impeachment na ito at malinis ang konsyensya ni Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at reporting live from Graz, Austria. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bye! Yun mga kababayan, matindi po yung pahayag ni Atty. Harry Roque, no? May sinabi siya, konting tulog na lang daw, presidente na si VP Sara Duterte. Grabe, matindi mga kababayan, pabor ba kayo dun sa sinabi niya? At patungkol din po dito sa impeachment ni VP Sara na manipis at konti na lang daw yung pipirma ayon daw sa kanyang kaibigan. Pero dapat daw may kumausap daw sa mga congressman na ito. Pero sabi ni Atty. Harry Roque, dapat wag na daw kausapin ni VP Sara kasi para malaman niya kung sino yung tapat sa kanya. Ayun mga kababayan, mag-comment ho kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.